Ka-Express, malinaw na malinaw. Tinodo na ng Gilas Pilipinas ang tangkad para sa unang window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kasama sa 16-man pool ang isang kakaibang frontcourt depth, 6 na malalaking katawan na nasa 6'9" pataas, Kai Sotto, Junmar Fajardo, Ange Kwame, AJ Edu, Kenton Malyura Brown, at Japet Aguilar. Ang SBP at local reports ang nag-confirm sa expansion ng pool. Ang FIBA qualifier schedule naman ay magsisimula na sa November. So ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas sa qualifiers? Unang-una, rim protection at rebounding instant. Kung maayos na gagamitin ang kombinasyon ng length at physicality, ito ay magpapahirap sa kalaban sa loob ng paint, magpapababa ng opponent's second chance points, at magbibigay ng higit na transition opportunities para sa Gilas guards. Sa mga gawain gaya ng defending New Zealand o Oceania stretch teams, ang shot blocking at consistent mula sa taas ay magiging game changer. Pangalawa, line-up versatility. May option ang coaching staff na mag-deploy ng twin big sets. For example, Kai Sotto plus Junmar Fajardo o Kai Sotto plus QMB para ma-dominate ang paint. O gumamit ng stretch big rotations. Example, AJ Edu plus QMB para mag-create ng spacing and pick and pop threats. Ito rin ang magbubukas ng mismatch hunting sa pick and roll, bagay na critical sa facing multi-positional threats sa Asia. Minute management at conditioning. May injury risk particular kay Kai na kasalukuyang nasa rehabbing phase, kaya kailangang i-manage ng maayos ang load at minutes. Ang freshness ng veterans tulad ni Junmar Fajardo at Japet Aguilar ay kailangang ibalanse sa energy ng younger bigs tulad ni AJ Edu at QMB para hindi maging liability ang injury o fatigue sa back-to-back windows. Ang bagong tangkad ay nagbibigay ng line-up matchup flexibility laban sa iba't ibang kalaban, mula sa gunner teams na umiikot sa perimeter hanggang sa physical Asian frontcourts. Magagawa rin ng Gilas ang defensive switching schemes at drop coverage na may mas mataas na confidence dahil sa interior deterrence. Pero may trade-off, kailangan ng dagdag na trabaho sa mobility training para maiwasan ang pagka-slow sa defensive rotations laban sa quick stretch forwards. At ang practical na implikasyon sa qualifiers, inaasahang mas agresibo ang Gilas sa glass, mas konting second chance points para sa kalaban, at mas maraming puntos mula sa fast break. Kung magkiklik ang chemistry, ang unang window sa November 28 at December 1 versus Guam ay ang magiging testing ground. Kung maganda ang rotation usage at health management, may magandang chance ang Gilas para mag-set ng tono na mag-carry sa susunod na windows. Well, sa madaling salita, hindi lang ito basta tall Gilas, ito ay strategic investment, isang roster build na kayang gumamit ng tangkad bilang tactical advantage sa qualifying ground ng 2027 World Cup. At kung ma-manage ng maayos, maaaring ito na ang magiging defining edge ng Gilas sa Asia. Isang makasaysayang development ang nangyari sa Gilas sa unang pagkakataon sa modern basketball era. May 6 na players na may taas na 6'9" pataas sa ating national pool. Kai Sotto, 7'3", AJ Edu, 6'10", Ange Kwame, 6'10", Junmar Fajardo, 6'10", Kenton Malyura Brown, 6'9", at Japet Aguilar, 6'9", ay pawang handang magpalakas sa frontcourt ng Gilas para sa nalalapit na FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers na magsisimula na ngayong November. Well, matagal ng hinaing ng mga Pinoy basketball fans ang kakulangan ng height ng ating national team, at ngayon, tuluyan na itong nasagot. Sa pagpasok ng 6 na higante, nagbabago ang dynamics ng buong roster. Ayon sa mga insiders mula sa SBP, ito na ang pinakamalalim na frontline rotation na ipapadala ng Pilipinas sa international stage. At hindi lang ito tungkol sa height, ito ay tungkol sa balance ng youth, experience at versatility. Kai Sotto, ang 7'3" center, na kasalukuyang nagre-rehab mula sa kanyang ACL injury, ay inaasahang makabalik bago magsimula ang qualifiers. At si AJ Edu naman, na kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League, ay magiging susi sa depensa at rebounding. At si Ange Kwame naman, na consistent performer sa collegiate at national level, ay handang maging energy big off the bench. At samantala, si Junmar Fajardo, ang kraken ng PBA, ay magdadala ng veteran leadership at stability sa paint. Habang si Japet Aguilar ay patuloy na magiging reliable rim protector. Well, sa kabilang banda, ang bagong mukha na si QMB
na naglaro sa Vanderbilt University ay magbibigay ng athleticism at spacing na bihirang makita sa mga local big man. Kung ikukumpara sa nakaraang Gilas Roosters, ito ang unang pagkakataon na may sapat na depth para i-rotate ang mga big men nang hindi pumababa ang depensa. Dati kapag napagod o na-foul trouble si Kai o Junmar, bumababa agad ang rim protection. Ngayon, may sapat na katawan at haba para sabayan kahit ang frontlines ng Australia, Japan o New Zealand, mga powerhouse team sa Oceania at Asia na kilalang malalakas sa paint. At isa pang advantage, versatility. Kayang maglaro ni AJ Edo o QMB bilang stretch bigs, habang si Kwame at Junmar ay pwedeng mag-team sa ilalim para sa interior defense. Maaari ring maglabas ng twin tower combo si Coach Tim kung siya pa rin ang mangunguna sa programa, halimbawa, Kai plus AJ o Ange plus Junmar, para mag-dominate sa boards at magbigay ng mas malawak na space sa mga shooters tulad din na Kevin Kimball at Sergio Perez. Pero higit sa lahat, ang pinakamahalagang epekto nito ay psychological. Ang presensya ng 6 na higante ay nagdadala ng intimidation factors sa loob ng court. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na kailangang mag-adjust ng Gilas sa laki ng kalaban dahil sila na mismo ang team na kailangang bantayan sa taas, haba at depensa. At habang papalapit ang November window ng FIBA 2027 Asian Qualifiers, malinaw ang mensahe, hindi na maliit ang Gilas, handa na ito makipagbanggaan sa mga higante ng Asia at Oceania. Ang bagong frontline composition ng Gilas ay hindi lang basta pagbabago, ito ay strategic evolution, at sa darating na FIBA 2027 World Cup Asian Qualifiers, ang mga makakatapat ng Gilas tulad ng Australia, New Zealand at Japan ay pawang may malalim na big man rotations, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sariling tower defense at sa wakas mukhang may pambara na tayo. At ayon sa mga early training reports, plano ng coaching staff na gamitin ang kombinasyon ni Kai at AJ bilang primary frontcourt duo. Si Kai ang magiging anchor sa rim defense at lob threat, habang si AJ Edo naman ang magbibigay ng mobility at spacing sa high post. Sa ganitong setup, nagiging flexible ang Gilas, kaya nilang sumabay sa mabilis na laro ng Japan o makipagsabayan sa physical style ng Australia. Hindi rin pwedeng ipagsawalang bahala ang papel ni QMB. Bagaman bagong pangalan pa sa local na fans, kilala siya sa NCAA bilang matalinong defender at efficient rebounder. Siya ang pwedeng maging X-factor big man ng Gilas, sapat ang taas, lakas at IQ para mag-adjust sa international schemes. Kapag ipares ka Ange Kwame o AJ Edo, pwedeng makabuo ng switchable defense na bihira nating makita sa Gilas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.